check, 10:57 AM. Dito na tayo sa Rosario. La Union. La Union pala? Rosario, La Union. Rosario, La Union. Papunta na ng Baguio. Umalis kami ng alas 8 pasado sa aming bahay sa Bulacan. Dito lang kami sa may San Jose del Monte. At yan nga mga idol, siguro mga 2 hours mahigit ang aming biniyahe. At narating na namin ang La Union. Almost 3 hours. Nandiyan na kami sa may La Union, sa may Rosario. At yan nga, binagtas na namin ang Marcos Highway. Dapat doon kami dadaan sa Cannon Road. Ay sabi ng anak ko, mas okay na dito sa Marcos Highway dahil nga hindi masyadong matatarik ang inaahon. Dahil medyo maliit lang ang dala naming sasakyan. At baka mahirapan sa Cannon Road. At tuloy-tuloy nga ang biyahe namin. At ang estimate of arrival na aming inaasahan ay mga alauna. So, tamang-tama dahil diretsong check-in na kami sa aming tutuluyan dyan sa Baguio. Sa Burnham View. Doon kami tutuloy. Burnham View Condominium. Malapit daw sa may Burnham Park. At kaya inedit ko na lang itong voiceover na ito mga idol. Ay siyempre may music tayo. May music ang anak ko at para daw hindi siya antukin. Kaya sige, hinayaan ko na lang siya. Habang ako naman ay gumagawa nitong video na to. At tuloy-tuloy lang ang pag-arangkada. At makikita nyo sa daan, hindi pa naman siya umaakyat. Nandito pa rin tayo sa Kapatagan na kung hindi ako nagkakamali, parte pa rin ito ng La Union. Kung tinumbok namin ang Cannon Road, siguro mas malapit ang distansya paakyat ng Baguio City. Kaya lang dito nga, sabi ng anak ko, dito tayo sa Marcos Highway at hindi masyadong matarik ang ahonin. Sa Cannon Road kasi mas matarik, pero mas maiksi ang distansya kumpara dito sa Marcos Highway. Medyo maliit lang kasi ang dala namin sasakyan, kaya baka mahirapan sa Cannon Road pag-ahon. At habang kami nanabigasyon mga idol, ay napakaganda ng panahon. At tamang-tama at medyo mahirap din kasi pag maulan at masama ang panahon at alam nyo naman, madulas ang daan. So magandang timing ng aming pagpunta sa Baguio. First time ko lang pupunta dito sa Baguio mga idol, kaya syempre excited ako. Maraming beses na ako nag-vlog, balak na pumunta ng Baguio kasi nung OFW pa ako pero hindi natutuloy. Gawa ng syempre, maiksi lang ang ating bakasyon sa trabaho tapos balik na naman. So ngayon, hindi na tayo OFW at kumbaga tayo ano na lang, retirado na. So at least kahit paano nagagawa na nating mamasyal-masyal. At kagaya ng nakikita nyo mga idol, unti-unti nang nakikita yung paakyat dito sa Marcos Highway. Medyo pabundok na tayo. At unti-unti ko nang nararamdaman na palapit na tayo sa Baguio City. Unti-unti na rin lumalamig ang simoy ng hangin kahit na ikangay matindi ang sikat ng araw. At makikita nyo naman na kakunti ang ulap sa kalangitan. Nag-request nga ako sa anak ko na gusto kong makita yung Lion Head. Pero sabi niya, doon nga sa kabila yun, sa Cannon Road. Pero sabi niya, di bale, bababa na lang ulit tayo ng Cannon Road at para makita mo, sabi niya, ang Lion Head. At siyempre, excited na ako dahil hindi ko nga nakikita pa yun ng personal nung nakikita ko lang sa mga video at saka mga picture ng mga vlogger. Umaga-aga pa naman, punta na tayo dun sa Lions Head. Alam niyo ba mga idol, ang pinakamalayo ko na sigurong narating ay ang dito sa parting north ay ang Pangasinan, sa Manawag. So yun nga, hindi pa ako nakakarating dito sa mas lagpas pa ng Pangasinan. So ngayon, nandito na nga tayo sa La Union. So narating na natin ang La Union at ang sunod nga ay ang Baguio City na first time kong makapunta dito. Ngayon nga ay nararamdaman ko na unti-unti na kaming umaakyat kasi makikita mo yung sinusundan namin sa sakyan na medyo nahihirapan na din siyang tumakbo ng matulin dahil paakyat na. Excited na rin talaga ako mamasyal sa Baguio mga idol at dahil nga sabi ko nga sa inyo, first time kong makaakyat ng Baguio. So talagang ako'y sabik ng mamasyal at makita ang kagandahan ng Baguio City. Kagaya na nakikita nyo mga idol, unti-unti na tayong pakyat ng pakyat at puro paahon na ang ating tinutumbok na daan dito sa Marcos Highway. At yung ating mga sinusundan ay medyo bumabagal na din ang takbo, lalo yung mga truck. Usapang Baguio naman ulit tayo mga idol. Alam nyo bang first time kong makarating dito sa Baguio dahil ako'y marami na akong iba-ibang bansang napuntahan dahil ako nga ay dating nagbabarko at siyempre marami ng bansa na dinadaungan yung mga kasinakyang barko sa loob ng almost 30 years. At ngayon lang, first time na ako'y makapunta dito sa Baguio kung hindi pa ako isinama ng mga anak ko. Kasi nung nag-aaral pa mga anak ko talagang
kayod marino tayo at talagang hindi tayo tumitigil ng kaalis. Kasi nga dahil magastos ang pag-aaral nila. At ngayon nga sila may mga trabaho naman ay sila na ang bumabawi at dahil magpa-Father's Day kaya pinilit din nila akong sumama sa pagbabakasyon dito sa Baguio City. Finally mga idol, nandito na tayo sa taas. At hindi ko man kabisado itong lugar na to pero tansyado ko nandito na tayo sa Baguio City. Sakop na ito ng Baguio. Kasama ko nga pala yung anak ko sa pagkakit dito sa Baguio. Bali dalawa sila. Yung isang anak ko hindi nakasama dahil may trabaho. Tapos ang misis ko. Tapos yung boyfriend ng anak kong babae. At ang bali ang driver nito yun nga yung anak kong panganay na siyang nagdadrive. Madalas kami dumaan ng Tagaytay papunta ng Batangas. Pero siyempre mas matarik yung mga daanan dito sa papunta ng Baguio. Pero yung ika nga yung view eh hindi na rin nakakalayo. Yun nga lang, siyempre sa Baguio at ang klima mas malamig kumpara sa Tagaytay. Sa ngayon mainit na sa Tagaytay, parang ordinaryong klima na lang din. Ang purpose din ng vlog ko na to sa biyahe ay para pakita din sa mga hindi nakakarating pa ng Baguio. Yan, ganyan yung mga dinadaanan namin. Pero doon sa mga pabalik-balik naman dito, eh baliwala na lang sa kanila. Kasi sanay na sila. Pero doon sa mga katulad ko na first time dito, so ganyan ang ma-experience nyo. Pero hindi naman ganong matarik dito sa Marcos Highway. Kumpara nga doon sa sigsag ang daan daw sa Cannon Road. At excited na talaga ako marating ang mga pasyalan sa Baguio. Hindi man namin mapuntahan lahat. So at least may mapuntahan kami katulad ng sinasabi nila na Camp Janhay, tapos yung Igorot Stone Kingdom, tapos yung ibang mga pasyalan pa daw na hindi ko talaga na kikita ng personal ay gusto ko talagang marating. At habang nababiyahe nga kami, katulad ng sabi ko sa inyo na nag-request ako sa anak ko na gusto ko munang puntahan yung Lion Head. At dahil talagang ini-imagine ko ang ganda siguro ng view doon at ang sarap mag sightseeing at mag picture. Kaya sabi ko puntahan namin. Sabi niya sige at babalikan na lang namin kasi pababa na nga yun sa lugar ng Cannon Road area. Marami na nga rin ako nalibot na lugar sa iba-ibang bansa dahil gaya na sabi ko dati akong OFW at marami kami pinupuntahan dati akong seaman. Pero talagang dito first time ko makarating sa Baguio at dito pa nga lang sa biyahe nag-i-enjoy na ako. Sabi ko mas lalo na siguro kung mararating ko yung mga pasyalan sa lugar ng Baguio. At kita nyo naman mga idol, first time ko makadaan dito sa tunnel na to. May tunnel pala dito sa gilid ng bundok. At ayan ang ganda. So, di ba mga idol? Ang isang dahilan ko rin kaya hindi ako makapamasyal at hindi ko man lang mapuntahan ng iba-ibang magandang pasyalan dito sa ating bansa ay gawa ng siyempre nag-aaral lang aking mga anak at kailangan lagi ng panggastos. At hindi nga tayo tumatagal ng bakasyon at lagi tayo nag-abroad para makaipon at makapag-aral ng ayos ang mga anak. Pero ngayon naman, sabi ko nga, bumabawi na ang mga anak ko na ang naggumagastos sa aming mga lakad. Dahil nga lahat sila nagtatrabaho na, kaya medyo guminhawa naman ang buhay. At sila na nga ang taya sa aming mga pinupuntahan. Kaya mga idol, ako'y napahanga sa tulay na ito. Napakataas ng tulay na ito. Hindi ko rin alam kung anong tawag sa tulay na ito. Doon sa mga alam tong tulay na ito sa Baguio, pwede kayo mag-comment. Hindi ko rin kasi kabisado yung mga dinadaanan nga dito. Pero dahil nandito na nga tayo sa Baguio City, sigurado akong parte na ito ng Baguio. Ang hirap dito mag voice over mga idol, pero pag hindi tayo nag voice over, siguradong makaka-copyright tayo dahil may music lagi yung may nahahagip na music ang ating video. Lalo na nagsasound ang aking anak, nakikinig ng music habang nagbabiyahe. Pero okay lang, tuloy lang ang daldal natin sa ating pag-voice over. At ayan na nga, kitang-kita nyo naman mga bundok na aming dinadaanan. Doon sa mga baguhan at hindi nakakarating ng Baguio, ayan na po mga itsura ng inyong makikita. Yan, paakyat na kalsada, tapos matarik, dahan-dahan lang at ingat sa pagdadrive at baka kayo kung saan mapapunta ay mahirap po pagka masiraan pa. Kaya siguraduhin kondisyon ng ating mga sasakyan bago tayo umakyat ng Baguio City. At ang kagalingan lang nito mga idol, maganda nga ang panahon, hindi siya umuulan. Mahirap kasi pag umuulan, medyo madulas ang daan. At hindi na magpapagi ng husto dahil nga, ayun kita nyo naman, medyo maliwanag ang paligid. Mahirap dito pagka yung nagpapag ang ating visibility at hindi mo makita yung mga kasalubong at mga sinusundan. Napakahirap. Hindi ko rin alam kung saan tapat na kami, basta nakikita ko lang itong mga sigsag na daan at dinadaanan namin at siguradong isa ito sa mga magagandang parte ng Baguio City. Doon sa mga biyahero na at dating pabalik-balik na rito, malamang alam nyo na kung saan lugar to mga idol. So ayan, makikita nyo naman yung daan Kung pabalik-balik ka na dito, sabi nga nila amoy pa lang, alam mo na kung anong lugar to
At halos palusong na nga ang aming mga dinadaanan dahil papunta na kami ng Cannon Road at pupuntahan na namin yung Lionhead na katulad ng sabi ko na nirequest ko sana ko na gusto kong marating unang-unang mapuntahan. Kaya ayan ramdam ko na puro pababa na ang aming tinatahak na daan. Ang isa sa namamangha ako yung dinadaanan namin na ang lalaki ng puno ng pine tree. At talaga namang nakaka-good vibes at napakaganda sa tanawin. Maganda sa mata. At sana habang buhay nating makikita yung mga ganyang puno na nakatayo at inaalagaan. So inaalagaan ang ating kalikasan. At nakakatuwa naman dito tingnan sa Baguio na talaga namang protektado lahat ng mga puno. At hindi nila basta-basta pinuputol ng walang kapalit. At ramdam ko dito sa Baguio na less ang pollution at nakahinga ako ng maayos at ang ika nga nakapahinga ng ating baga sa pollution na sinasasagap natin sa Maynila sa araw-araw. Ay dito talagang medyo nakaka-relax ang ating baga at siyempre nakaka-relax din ang ating mga isip at nag-i-enjoy tayo. Nakakalimutan sandali yung ating mga pinagkakaabalahan na nagbibigay ng stress sa ating buhay. Kaya paminsan-minsan deserve nating magbakasyon sa mga ganitong lugar. At para naman tayo ay medyo makarelax ng konti at hindi naman yung puro trabaho at kung ano-ano pang ating mga inaatupag sa ating buhay. Pero pinaglalaanan din naman ng budget kaya kailangan maglaan tayo ng konting budget para mag-ipon para mapasyalan natin ang mga lugar dito sa atin sa Pilipinas na hindi natin laging napupuntahan. Ako pangarap ko talagang malibot ang mga magagandang pasyalan sa Pilipinas. Kaya lang sa ngayon, hindi natin kayang puntahan dahil nga problema yung ating budget. At least yung Boracay na puntahan ko na. Pero ang gusto kong puntahan yung ibang mga pasyalan pa sa Palawan, Siargao, tapos sa Bohol. Maraming magagandang pasyalan na nakikita ko dito sa atin sa Pilipinas. Kulang nga lang tayo minsan sa pinansyal. Dahil medyo mahal na din dahil siyempre yung iba sasakay ka ng eroplano or magbabas ka pero kailangan rin may budget ka. Dahil sa pupuntahan mo ay hindi ka sigurado kung magkano ang mga magagastos mo dahil minsan mahal na rin ang bilihin lalo na rin yung mga pagkain medyo nagmamahal na. Sabi nga habang malakas ka pa at kung kaya naman ay gumala ka. Yun nga lang kailangan talaga mag-ipon ng budget. Mahirap din talagang yung walang-wala at paano kung makakagala ay puro pera siyempre ang kailangan. Pero siguro naman, katulad ko nga, yung mga naunang gumagastos, siguro may time din na makakaluwag-luwag din sa buhay. Ganoon naman tayo Minsan, gipit, tapos yan, pagka dumating na yung time na medyo maluwag-luwag na, so gala, at saka bigyan ng time at pag-relax at pag-enjoy yung sarili. Sabi ko nga, baka after 2 years at bumalik ulit ako dito sa Baguio, baka mahirapan akong maglakad. Alam niyo naman, siyempre pag masakit na yung tuhod at senior ka, katulad na may pupuntahan ka katulad sa Camp Janhay, puro packet yun. So mahihirapan ang inyong mga tuhod. Anyway, by the way, malapit na tayo sa parang naamoy ko na yung Lionhead. Kaya ayan mga idol, pababa na. Unti-unti tayong bumababa at dito na tayo sa malapit sa Cannon Road. Hindi ko alam kung sakop na to ng Cannon Road o doon mag-uumpisa ang Cannon Road sa may Lionhead. So ayan, kita-kita nyo naman mga bundok na napakaganda at ganda ng tanawin. Nakakalibang at nakakaliw sa ating mga dinadaanan. May mga daan din akong na-experience na katulad ng papunta ng Quezon. Medyo yung sinasabing bitukang manok. Ayun doon. Yun lang ang na-experience ko na ganitong katarik at sigsag. Ang kabihan nga lang dito sa Baguio ay malamig ang panahon at maganda ang temperature. Kumbaga marirelax ang iyong katawan kahit na hindi ka na mag-aircon ng sasakyan mo. Talagang mapipil mo yung lamig at napaka-presko ng hangin mga idol. So ayan, malapit na tayo sa Lionhead mga idol. Nandito muna tayo mga idol, nandito tayo sa Lionhead. Ayan diba? Welcome. Picture lang tayo rito. So hanggang dito na lang muna mga idol at pakisubscribe po ng aking YouTube channel at sana po ay pakapanoorin yung aking mga video na ina-upload at maraming salamat sa inyo at sana po ay lagi kayo mag-iingat kung saan man kayo naroon dako ng ating mundo. God bless you all. Bye bye.